Good morning, guys. Mag-isa lang akong kaninang umaga dito sa bahay ng ate ko kasi kagabi po pagkadating namin dito sa bahay, yung ko lang dito pamangkin kong mag-isa. Kaya yung ate ko po ngayon para magdating dito sa bahay nila. So sabi ko sa iba kong kapatid, ako na, hala ka. Ano ba ito? Magtulog ako dito. So, sinamahan ko po yung pamangkin ko na andun na ngayon sa trabaho. Tapos ngayon, may tumawag. Magbukas na rin. Tsura natin, oh. Oo. Kumuha lang ako kagabi sa damit niya. Kay kainit sa baba. Good morning, Philippines! Good morning, Manila! Nandito po tayo sa Pasay ng ilang araw. Today, yung plan ko is kitain ko po yung isa kong kaibigan. Dalawa sila. Grupo kasi kami niya nung college. Tapos silang dalawa nandito sa sa Manila. So today po, kikitain ko yan silang dalawa kasi nga yung isa kong kaibigan is nanganak siya nung March, first baby niya. Tibel, maparigo ka? Ha? Maparigo ka? Hindi, ito yung inano ko lang. Lipid, dala dito yung... Ay, suotin niya ni Ara ngayon? Hindi. Pasuot mo yung Ara ngayon kung gusto niya. Saan ang punta? Dito na sa bahay. Mag-dress lang. Maya-maya maligo na rin ako. Uy, kainit po dito sa baba. Buti sa taas kaya may po aircon. Medyo maingay nga lang pero kaya pwede na din. Hindi kasi normal guys. Halimbawa kung walang aircon tong bahay na to sa taas. Alam niyo, pakiramdam para kang sinasalang sa sa kawali siguro. As in, grabe kainit dito sa Pilipinas. Pero kahit ganun pa man, laban. Gagala pa rin tayo today. Grabe na-re-rate. Ngayon yung bamangkin ko umiiyak. Kaya kalapit nga lang ko ng bahay nila. Timpla tayo nga ng guys, gatas, Bear Brand. Dalawa yung gawin ko. Kaya doon yung pamangkin ko rin babae, pinabili ko ng pandesal. Makakain na naman tayo ng pandesal sa umaga. Tag-5 na palang isa guys. Nung last na uwi ko dito, tag-2 lang yun eh. Grabe no, nagmahal na po talaga ngayon mga bilihin. Hala, kawawa nang bakit kayo umiyak? Ito yung favorite kong inumin sa umaga, Bear Brand. Kulang pa kay medyo nasaw. Kainit, uy. Nakatakot ang weather ngayon dito. Para maubos ko pa ito. Kung hindi lang talaga mainit dito, alam nyo, kahit siguro sa gabi gusto kong gatas, mag-Bear Brand. Pero kahit pag mag-inom tayo sa gabi, mas lalong mag-init. Alas 7 pa lang mamaya siguro yung dating ng ate ko dito, yung may-ari ko ng bahay na to. Yung trabaho po ng ate ko yan, nagluluto yan siya guys. Madaling araw pa lang, gising na yan siya. Kaya magluto-luto, tapos pag naluto na, ibibenta niya po yan doon sa may labasan, yung dinaanan din natin kahapon. Mag-ano yun siya dyan, magpwesto, mga 4 AM siguro, tapos ubos na yun, mga alas 7. Pakita ko yun sa inyo sa mga dating na araw kay pagbalik ko po dito, for sure, magtinda yan siya. Makita niyo po yung niya, mga niluluto, kay kasarap. Tsaka magaling din kasi magluto yung ate kong yan eh. Makita niyo yun mamaya pag dating na sila dito. May anak yan sila, isa. 45. Ha? 45? O, kasya yung pera? Tamang... No, okay na yun siya na yan. May sukli pang dos. Kaya na tayo. Walang palaman dito sa titalay ka mo? Pandesal guys! Okay, agad wala. Kahit wala ko pandesal, uy, masarap na. Kaya na. Ay, inom na. Ito, inom kita. Tikman mo. Magkasukal ka ba? Hindi. Ito din. Pag kulang pa yun, maglagay ka na ng barbang. Sarap, uy. The best talagang Bear Brand. Yung mga favorite ko dito, Bear Brand, Milo. Ano mo sa umaga? Gatas. Bear Brand din? Hindi. Ako, tita? Birds 3. Ano yun? Brand din ng gatas. Nagbago na rin kasama na. Yung panglasa? Sarap. Malaki maliit eh. Tag-2 pala yung nabili niya guys, hindi tag-5. Gulat yung ate ko, ano kalit na to?
Magpunta na po yan siya sa kabila. Ganyan lang po ang buhay dito. Pagkatapos kumain, balik sa kabila. Pag walang ulam dito, punta sa kabila. Maligo ka din mamaya ba na? Opo. Ilang taong ka na? Wala po. Maikli pala kung picture naming dalawa guys, yung baby pa to. Tingnan nyo. Ka-cute, diba? Nalagaan ko to ng baby pa, pati yung ano na ito, kapatid. Pagbakasyon kasi ako ng high school. High school ako noon eh. Magpunta ko niya sa Maynila. Tulong sa mga ate ko. Tapos yung pamasahe ko, silang magano niyan bayad. Tapos yung mga gamitin ko sa school. Bilan ako nila ng bag, notebooks. Kapalit nun, mag-alaga ko ng bata. Okay lang din kasi nag-i-enjoy din naman ako nung time na yun eh. Dito lang din yan sila dati nakaupa guys. Yung sa kabila neto, yung tinuro ko po sa inyo kahapon, kung nakita nyo. Sa taas nun, yung ate ko nga na nakatira na dito kasi nabili po nila yung bahay na to. Tapos yung sa baba naman nun is yung isa kong ate. Mga 10 years din siguro sila dyan nakatira. Kasi tumira din ako dyan eh. Kaya itong lugar na po na to, talagang baga gamay ko din, hindi ako matakot mag-isa maglakad-lakad. Siguro sa gabi yun, makatakot din Kaya may mga salisi din po dito. Isang beses nga nasalisihan yung ate ko sa nila gas. Magsabi dito, may pumasok na tao. Ang sabi, may may tagas ba yun? May tagas daw yung nila gas. Eh yung ate ko parang natuliro na. Parang hinihipnotize din siya eh. So ang nangyari po, yung ate pumasok sila. Tapos ang sabi, hala, kailangan tong palitan yung gas na to. Di pinakuha niya yung gas. Di lumakas yung lalaki. Paglabas ng lalaki, doon pa lang siya parang naimasmasan. Tinawagan niya yung in-orderan niya lagi ng gas. Kung may pinadala ba silang tao, ang ending, wala. Na-scam. Hindi na po binalik yung gas. Bagong paano lang ko yun, papalit. Nandito pa ako noon matagal na pero kaya naalala ko. Tawa na lang kami ng tawa nung time na yun. Kaya inisip na bakit ka pumayag din na ilabas nga yung gas mo. Pero ganyan kasi 'di ba pag na talaga na-hypnotize ka na, magsunod-sunod ka na lang talaga kung ano yung sabihin ng tao na nanluloko nga sa'yo. Kaya kagabi din yung pamangkin ko, alam nyo, nag-usap din kaming dalawa. Na din siya guys, na naloko din siya nung nakarang araw. Kaya may pumunta daw ditong lalaki. Siguro last week, Friday, kwento niya sa akin kagabi. Sabi niya, Ate Isil, na-scam ako ng pera. Yung magkano, sabi niya, 1,000 daw. Kaya may pumunta daw dito na lalaki. Ang sabi sa kanya, pahingi ako ng Tupperware. Kay birthday daw ng anak. Patayin ko muna yung electric fan, baka mamay naririnig nyo. So, balik natin yung kwento. So, binigyan po ng pamangkin ko yung lalaki dito na nagpunta ng Tupperware kaya magbigay nga daw ng pansit. Ayaw ko sana ng pamangkin ko eh, pero kaya para daw matigil, sige. Tapos, nung binigay na daw yung Tupperware sa kanya, ang sabi, Sir, baka may ka dyan, 320 kay birthday ng anak ko. Pero nung na yan daw, mga oras na yan, parang wala na siya. Yung baga naisip niya, may pera ako dito. May pera siya 200. Yun yung niya, kumbaga butal. Ang sabi niya, ito lang kuya, sige. Binigay niya yung parang wala nga. Kuha siya sa bulsa niya, bigay niya. Ay sir, baka pwede dagdagan, kay kulang to, pang inumin din. Sabi ko, grabe naman kapal ng mukha ng lalaking yung kay maghingi pag. Tapos, nagpahabol pa, ang sabi sa kanya, dagdagan na lang daw. So siguro nung time na yung pamangkin ko, para lang matigil to, hindi nabigay siya, sabi niya, sige, may 1,000 pa ako dito, pabalik na lang na sukli. Di ba? Buang din. Bakit may bigay 1,000 tapos ibalik sabi mo pabalik ng sukli? Malamang hindi na yan ibalik. Pero before po mangyari yan, may na daw siya, tagalin na lang natin ito mamaya. May napapansin na daw siya dito na 3 lalaki na pabalik-balik. So siguro, ang mangyayari dapat dyan, nung binigay niya yung 1,000 niya na na pera, ang sabi ng lalaki, diba, babalik siya. Siguro kung nung time na yun, yung pamangkin ko, pinuntahan yung lalaki, yung 2 lalaki na kasabwat, pumunta yan dito sa bahay, kaya mag-isa lang siya eh. Kaya hindi man niya malalak dito, kumbaga, habulin man niya yung sukli. Pero ang inisip niya din nung time na yun, baka modus na to, kumbaga nahimasmasan na siya. Modus to kasi kung pinuntahan ko yung lalaki, tita, sabi niya sa akin, papasok yung 2 lalaki dito. Buti na lang kung tinaisip niya rin yan. Kaya yung ate ko nga po wala dito. Nung time na din yun. Kaya marami din po dito mga ganyan guys. Mga salisi. Mag-iingat na lang po talaga. Kung nandito din kayo sa Maynila. Huwag din kayo masyadong maniwala kagad. Kaya yun yung sabi ko sa pamangkin ko. Sabi ko sa kanya, bakit kasi din makipag-usap ka? Tapos sabi ko, bakit ka din magbigay? Sabi niya, naawa din kasi ako tsaka para matigil siya.
binigyan ko na. Sabi ko, alam mo yung mga awa-awa niyan, minsan ginagamit niya ng ibang tao para lokohin ka. Pag ganyan, sabihin mo, wala. Pero makatakot din, guys. Kaya baka mamaya, may ano dyan, di ba? May mga kasabwat nga, tapos may something na gawin sa'yo kasi hindi ka nagbigay. Yun po yung makatakot lang din dito sa Maynila. Kaya very safe din ang province. Sa akin lang, ha. Madami ko na good na experience sa mga ganyang bagay. Yung dito sa, tinitirahan nga namin. One time nga din dati, magbalik taraw tayo, nung dito pa ako nakatira, may nahuli, muntik mahuli namin yung magnanakaw dapat o papasok dapat sa bahay ng ate ko. Kaya nung time na yun, work ako nung morning shift ako. So magalis na ako niya sa bahay mga alas 5. Kaya alas 6 yung duty ko. Hala, kay pagbukas ko ng pinto ng ate ko, sakto yung lalaki, umaakyat. Ang ginawa niya, alam nyo, nagpretend na lang siya na, kumbaga nakatira din siya sa kabilang bahay. Siguro yun yung niya, kumbaga alibay lang sa sarili niya. Ang ginawa niya, pumunta sa CR. Yung CR na yun, dalawa man ang magamit, yung sa kabilang bahay, tapos kami. So, pumasok ako kaagad. Sabi ko sa ate ko, Ate Laika, may lalaking pumasok sa CR. Pero alam ko na hindi talaga siya dyan nakatira. Buti na lang, yung asawa ng ate ko is nandito din nung time na yun. Hindi muna kami lumabas, kaya natakot na ako. Sabi ko, wag mo din palabasin si Kuya Din, kaya baka mamaya may dyan, something. Di mga ilang minuto, may narinig kami, bumaba na siya. Hindi okay na. Sakto nung time na yun, papasok na ako sa work. Nakita ko pa siya sa labas, parang nag-aabang. So, tinanong ko yung, bayaw ko. Sabi ko, Kuya Din, baka pwede hatid mo ko sa sakayan. Buti na lang kay nandito din yung bayaw kong yun. Sinamahan ako, pero kay nandito good siya sa baba nga. Tapos, may dala na siyang kumbaga parang tubo. Hindi man siya siguro tubo, pero something na pwede niya mahampas. Makatakot, guys, as in. Karaming mga experiences ko po dito sa Maynila. Na-hold up din ako dati. Nasa jeep ako noon. Pagkatapos kong mag-work gabi noon, pauwi na ako, nasa jeep, Tapos biglang, malapit na ako magbaba. Biglang sabi ko nung lalaki, bag mo, sabi sa akin. Pero hindi lang po ko yung na-hold up. First time ko yun na na-hold up na as in makatrauma. So, ang nangyari is, kinuha niya yung cellphone. Ay, hindi pala ganun yung nangyari. Ang nangyari pala, nagsa-cellphone ako nung time na yun. Tapos, yun nga, nasa jeep siya. Tapos, may iba pa pong nagpo-phone pa. Sarang nga muna ba na? Kaya baka makita tayo dito ng vlog. Wait muna tayo dito, ha. So, nung time na nga po yun is, nagsa-cellphone ako. Biglang sabi ko siya, cellphone. Tapos, ang sabi sa driver, Kuya, diretso lang. Pag hindi ka dumiretso, barilin kita. Kaya may siya, baril talaga. Siguro yung baril niya, lang gudo, laro-laruan. Siya lang gud mag-isa. Grabe yung trauma kong yun, guys. Pauwi ako sa bahay nung pagbaba ko ng jeep, As in yung sa palakad na ako, iyak na ako ng iyak. Hanggang so dumating na ako sa bahay, sabi natin, ano yan? Tapos nandun din yung bayaw ko na gumawa nitong pa-welcome nga na pa-decoration kahapon. Sabi ni Kuya Jovan, anong nangyari? Na-hold up ako. Buti na lang din, kay doon lang po napunta. Bigay ko din good kaagad kay cellphone lang yan. Pero kay yung cellphone naman na yun is very sentimental din sa akin. Kay binigay din sa akin ng friend ko. So ang nangyari, nawala din yung cellphone na yun. Minessage ko din siya kaagad. Sabi ko, wala na akong phone. Kaya hold up. Pasaway. Makatakot yung mga ganyan dito ba ng mga experience. Pero sa mga ganyang bagay din natututo ka, mas nagiging alerto ka. Kaya ako pag lumalabas po ngayon dito, alam nyo, di ba, may naman tayo, may kwentas ako. Hindi ko po sinusuot pag magsakay ako sa jeep. Kahit itong watch ko, itong sing-sing ko. Ang ginagawa ko po, nilalagay ko sa mga bulsa ko. Tapos halimbawa, nasa na kami location, katulad ka po, nagpunta kami sa Mall of Asia. Doon ko na po yung sinuot. Hindi ko po sinusuot pag magsakay ako ng jeep o pag maglabas. Kaya isa din po yan sa ma-attract po yung mga hold-upper o mga snatcher. Di siguro lahat guys, no? Pero kayun nga, mag-ingat na lang kung kinakailangan. Kayun nga, sa mga experiences ko din po dito, natututo na rin ako doble ingat. Nandito na yung ate ko guys! Look! Yung mga dala niya po from Samar, Eastern Samar. Ano to Laika? Mga kakanin, bukayo. Ito, masarap din to. Ano tawag ulit na ito? Macarons. At ang gustong-gusto kong makain ngayon, bibingka guys. Pero kailangan mo natin itong initin. Ano ba kung natulay? Kagabi lang yun. Kaya galing aeroplano yan. Kailangan mainit na. Initin natin yan syempre yung konti. Wala kang dito, maliit na microwave. Anding. Naila. Kiss tita. Baby love na yan eh. Ayan pala yung nila guys, yung anak.
Ang kanilang uniko iho. Siya po yung may-ari din nito. Aray, mga pansit dyan. Kaya nagpapansit po to siya. Andyan na si Liam. Gising na din. Ano, ayaw? Wala, nanibago din. Huwag mong pilitin kayo mag-iyak. Mabilis lang daw yung biyahe nila. Ilang minuto nga? Yung ano nyo? 45 minutes lang from Eastern Samar, papuntang T2, Terminal 2. Tapos yung binayaran nila sa taxi daw from doon, papunta dito sa 300. Kami po kahapon, nakaligo na pala tayo guys. Kami naman kahapon, nung nag-grab po kami, ang binayaran namin is 145 lang. Kaya ganun nga po kalapit dito sa bahay ng ate ko dyan sa Terminal 3. Di ba tilay ka dati? Magtambay tayo dyan dati sa may bukid-bukid. Ginagawa po namin yan dyan tambayan. Kaya mura na din. Uy, kesa sa ibook ko sana sa namin, dating kumpanya, yung sa Nissan. Kaso guys, namahalan po ako this time. Kaya yung siningil po nila is parang 900 something. Tapos sabi ko sa ate ko, kunin ba natin to? Sabi niya, wag na kay kamahal. Nag-grab kami, 145 lang. Andiyan si Kuya Juan? Wag ka, may pa-surprise ka po sa akin si Kuya Juan. May paano siya dito, welcome home, Isel. Tapos may mga balloons. Makita mo sa vlog. Dito yung bayaw ko guys, ka-out niya lang din po sa trabaho niya. Masayo. Dami na naman yung dito. Ayun, Tao. masayo. Masaya na naman. Masayo. Aryapot! Aryapot! Alas 10 pala ako magalis dito mamay sa bahay. Kaya mag-grab lang ako papuntang SM Sukat. Kaya nung makikita ng ko. Makita ka bonita. Para makita ko baby niya. Ay, nakita na siya? Oo. Ayan yan. Bakit nila ba yan? Kanya-kanya kami tutawin. Ay, pasaway nila. Ginamit ko yan. Bahala na. Hindi, bago naman. Tikman na natin yung bibingka guys. Hindi na daw kailangang initin. Hindi mo siguro masakit siya natin na ito, no? Hindi, masarap yun. Pero hindi pa ako magpakabusog kaya mag-lunch na kami mamaya. Sarap! Kuya Juban, bibingka, oh! Sarap! Mamay, pag narinig nung sa kabila ang mga dito, dala mo. Ang ulam na iwan doon. Matamis yan, di ba? Ay, ang binagol, may binagol dyan. Binagol? Hello guys, may binagol din daw. Yummy. Pagkaganda na kasarap ng mga ulam niya dun. Oo nga. Sariwa. Ang dami nagbibigay. Huh? Sana all. Oo, ang dami. Hoy! Huwag Lalo sa ano? Hi! 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 Liam, no? Natakot din sa akin. Ha? A few moments later. First owner po tayo ngayon dito sa SM Sukat guys. Nandito na po ako. 11 magbubukas. Nandito na ako mga 10:55. Inaantay ko na lang yung kaibigan ko kay parating na rin daw sila. Nag-grab lang din. Tsaka nag-grab din po ako pupunta dito. Yung binayaran ko is 241. Pero binigyan ko siya yung 300. Kaya siya talkative. Kadami namin napag-usapan. First time ko good mamay mamit yung anak ng kaibigan ko. Excited din ako. Makita niyo yung mamaya guys. Nagpaalam din po ako sa kanya ha. Kung okay lang na mag-video. Sabi niya okay lang. Dalawa pa man din yung entrance dito sa SM Sukat. Nandito ako sa kabila. Hindi ko alam kung saan sila mag-hinto. Nawala na tayo guys. Nandun sa kabilang bili yung kaibigan ko. Ako naman nasa kabila po, pasaway. Magpunta daw ako doon kay nandun yung restaurant na gusto kong kainan sa Kuya Jay. Sa Mall of Asia sana kami. Pero kay wala man doon Kuya Jay, sabi niya dito daw sa may SM Sukat meron. Kaya dito tayo. Dito ba? O mag-akit pa sa taas. Baba na tayo guys. Tawagan ko na nga muna yung kaibigan ko. Di ko alam kung nasan. Ay! Gagi! Yan na! Parang makita sa iyo. Diba? Ay! Parang naglulok sa Look guys! New mommy! Hindi niya talaga sinama agad yung anak niya kay para pa-suspense daw. Hindi ba? Dito kasi nagulat sa buka eh. Ah! Ijan! Okay lang. Hindi, sakto man dito. Sa ano ba? Magkabalik pa kay baby pa. Pero sa 3 months na ba? 2 months? 3. Alalaki ko ng mga paa niya.
Ano to siya? Breastfeed, di ba? Oo. Maganda pag breastfeed, kaya marami Ikaw lang pa, ano? Ganyan normal yan. Si Mila nga dati, kalbo eh. Pagkita nga, nakikaingat. Yan ka tara ng buho. Sigailar ay eh. Gutom pa naman. Ano to? Thank you. Wala, nakilala. Tara na, tara na, tara na. Dapat ikaw din mag-ano ka kuno. Hi guys. Okay lang. Ayan, nagutom na. Mag-order na daw. Ang mama nga guys, oh. At ang aking ano, 10 years tayo hindi nakita. Mga 10 ata. Hindi na pakita. Hindi kasi kami nakikita pag umuwi ako. Ayan ang ating mga paano dito mamaya, pa Kuya Jay. Gusto ko kasi magpata. Ayan no, tapos maghalo-halo din po kami ngayon dito. Idang. Kaya kanina nilagay ko lang sa bibi kay Merok Magnetic. Grabe guys, ang pang-music dito makatakot. Hindi na siya umiyak. Ha? Hindi naman ang init dito. Ending. Ganda ng baby, oh. Oh. Nagtamsak na, kay gutom na. Magdating na daw siya. Mula kasi sa kulang habol mo. Kapit sa paura. Tingnan mo guys kung paano ako makatulong ng bata. Makatulog ko sa ano niya? Sa kakain. Oh, kasi para sa akin. Ay, hindi ako matulog ka rin. Crispy pata guys. Ito po yung gusto kong makain dito sa Kuya Jay. Tapos ano in-order mo? Ano sila? Scallop. Ha? Scallop? Scallop. Scallop daw. Tapos ang ating pan wings. Ang kanin syempre, dalawa. Uy, walang diet ngayon. May caldereta. Kaya ito po yung cravings niya. Di ba Bonitang? Yes. Caldereta. The best na kaldereta ko yan, Jay. Akala ko sa Max, di ba nagkaldereta ka din dati? Anong mas masarap? So, dito? Try din tayo mamaya. Ayan guys. Ikaw anong cravings mo dito, Cindy? Kaldereta din? Yung lumpia parang marasa din. Ikaw Mayot, anong cravings mo? Scallop din. Oh, let's eat! Thank you. Welcome! Kain guys! Anong gusto mo? Servings. Ito? Thank you ko ikaw magbabayad. Tingin ko kayo, ikaw magbabayan. Joke lang. Iba natin itong ano. Pang-testa na Emilio. Ito, poy, magpata kayo. Kain, guys. Ito dati, di ba nanonood ako sa ano, yung Sa? sa Facebook ba dati? Uy, nasa na kutsara? Magkakilala rin kami, Inday Ronin. Magkakilala ka? Kamu ba? Hindi rin on the garnet. Ayun, Inday Garnet. Day, si Ronin ka na daw. Paano ba yan? Si Inday Garnet. Pero marami po nag-ano ko kay Inday na ano. Si Inday Ronin nga. Na. Yung, Kain, ay, yung guys. sa US man yun, di ba? Yung daan. Garnet? Hindi. Common friends. Kay busog ng inahan, time naman kumain ng bata. I-transfer niya. Update guys. Kasarap lang ano nila dito crispy pata. Tsaka itong ano, masarap po yung caldereta. Masarap naman niya sila. Sayang nga wala silang halo-halo dito, di ba? Di ba hindi available yung halo-halo? Sayang. Wala kong siraan nira ay. Yun lang. Wala na sa delivery.